Ang nakaraan. Kailangang mailigtas ng ating bida sila Princess Arin, Lex Imus at Shirts, kaya lang paglabas nito ng ruins ay nakasalubong niya ang grupo ni Frederick. Pero may naisip na paraan ang ating bida para ubusin ang mga ito, at iyon ay ang tanggalin ang Jikover sa silya para palabasan ang Nephilim. Hindi nga nagtagal ay lumabas ang higanting nilalang at bumagsak rito sa lupa. Pagpapatuloy, sa lakas ng pagsabog na gawa ng paglapag ng higanting nilalang, halos nagkawasak-wasak ang paligid, dahil doon ang mga tao rito ay nagmamadaling tumakas kaniyari sila, na si Frederick naman ay naiwan sa gitna. Nakalingon ito sa likuran kung saan naroon ang pagbagsak ng Nephilim, na ang isang ito ay galit na galit sa ating bida, iyon ay dahil hindi niya nabasa ang bagay na ito na gagawin ng ating bida. Kaya lang habang naiinis ito, may isang paa ang tumuntong sa kanyang mukha ngayon, na ginawang tapakan ng mukha nito na ikinabigla niya. Ayun naman pala, ang ating bida na mapang-asar ang tumapak sa mukha ni Frederick. Sabi nito, "Hoy, adik ka ba? Huwag mong sabihin sa akin na tatayo ka lang dyan, abay galaw-galaw rin, mapapatay ka niyan," sabi nito. Takbo ang as, sabi ng ating bida, na ang isang ito ay naiwan na lamang nakaluhod ngayon at tulala na nakatingin sa Nephilim. Ayun na nga, sobrang lapit ng Nephilim sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. Sa isang pag-atake lang nito patungo sa ating bida, tiyak na burado itong si Frederick. Kaya lang maangas talaga ito, sabi niya, "Ako ay tapat na lingkod rin ni Lamendel," sabi nito pero kita ang takot sa kanyang mukha ngayon. Kaya lang Nephilim ay direktang tauhan ni Lamendel, walang pakialam sa mga tao, naglilingkod man ito o hindi kay Lamendel, kaya umatake ito ng napakalakas, kaya biglang nagkaroon ng pagsabog sa lugar na ito, na hindi na makita si Frederick kung saan ito naroon ngayon. Ang pag-atakeng iyon ay patungo rito kay Sean, na sa sobrang lakas at bilis ay malapit nang umabot pa sa ating bida. Walang hiyang pag-atake iyon, parang lindol na biniyak ang lupa na dinaanan nito, na ang target lang talaga ay walang iba kundi ang ating bida. Meho kakaiba ang nilalang na ito kumpara sa mga unang nakalaban ng ating bida, dahil may pakpak ito ngayon, tama ba? Yung mga nauna ay wala. Dito ay nagsalita ang isang ito, "Sa wakas nagkita na rin tayo tagapagmana ng Black Fog," sabi ng isang ito, na mukhang kakaiba nga, kasi hindi nagsasalita ang mga higanti na nakalaban ng ating bida. Dito ay nagulat si Sean, sabi nito, "Anong? Marunong ka nang magsalita ngayon? Sino ka namang makong ka?" Tanong nito, "Ang pangalan ko ay Uziel, ang Nephilim na pinuno ng 12 hukbo," sagot nito, na isa ito sa mga anghel na tauhan ni Lamendel. Sabi pa ng kalaban, "Sabi mo maghanda ako sa susunod na pagkikita natin, ako na pinuno o Legion Commander ay personal na pumunta ngayon rito, na dito ay napahawak na lang sa mukha ang ating bida, bakit ba raw niya sinabi iyon nung una, kasalan pala niya na mas malakas ang pumunta ngayon." Dito ay nagsisimula na uling sumugod ang isang ito papunta sa ating bida, na nagsabi, "Dito na magtatapos ang kay-abangan mo bata." Ayun na nga, isang lundag lang ay talagang lumipad na sa ere ang isang ito at naririto na sa harapan bandang itaas ng ating bida, sabi nito, "Tahimik mong tanggapin ang paghatol sa iyo ng aking kamahalan." Sa kabilang banda naman, sa kastilyo ng mga Labihorner, dito ay nayayanig na ng gusto ang lugar na ito na para bang magigiba na, sabi ni Shirts, "Guguho na anumang oras ang lugar na ito, kailangan na nating umalis rito ama," sabi ni Shirts. Kaya lang hindi nakiking ang ama ni Shirts, miksing salita lang ang lumabas sa bibig nito. "Ang teritoryo ko," takot na sabi nito. Ayun naman pala, ang higanting nilalang na ito, ay pinagwawasak ang teritoryo ng ama ni Shirts, paano ba naman kasi, itong si Sean ay nagpupunta sa mga gusali ng teritoryo ng Labihorner, at dito umaatake ang Nephilim. Walang hiya, ang mga mamamayan ay nagtatakbuhan na rin para iligtas ang kanilang sarili, dahil pag naabutan sila ng mapangwasak na pag-atake ng higanting nilalang tiyak na yari sila, wasak-wasak na kasi ang mga gusali sa paligid. Dito ay nanlalamig na ang katawan nito sa mga bagay na kanyang nakikita, sabi nito, "Ang lahat ng binuo ko ng napakatagal na panahon hanggang ngayon, lahat ay nawawasak na," nanginginig-nginig na sabi nito. Dito ay nakapasok na ang mga sundalo ng kamahalan ng lugar na ito. "Pinuno," sigaw ng mga ito, "kailangan na po ninyong makaalis rito." Hindi sumasagot ang ama ni Shirts, binabangungot na ata ng dilat, kaya hinawakan na ito ng mga sundalo para ialis sa lugar na ito,
sabi nila, umalis na po kayo rito, mawawasak na po ang lugar na ito. Hindi lamang iyon, dahil ang napakalaking kamao ng Nephilim ay narito na, papunta na sa mismong lugar kung saan naruroon itong ama ni Shirts, na mukhang dito tumakbo si Sean para tumakas. Ayun na nga, napulbos ang buong nasa sakupan ng Labi Harner, tagumpay ang ating bida, nawasak nga niya ang lugar na ito na hindi siya ang may gawa. Matapos ng pag-atakeng iyon, pumwesto sa ibang direksyon si Sean, sabi nito, ang bagal mo naman, dahilan para lingunin siya ng kalaban. Dito ay agad na nag-transform si Sean sa kanyang isang anyo, ang manifestation ng kanyang punyal na si K-Ram. Sabi nito, hindi mo ba naisip para mapatay ako? Mas maigi na ang Diyos na sinasamba ninyong demonyo ang siyang dapat na bumaba na rito, paghaamon ni Sean. Dahil doon, nagliwanag ang kamao ng isang ito, lapastangan, sabi nitong si Aldous ng ML na nakaskin lang ngayon, na mukhang mawanhit-dilit ang ating bida pag tinamaan nito. Dito ay nagmamadali uling gumalaw ang ating bida, sabi nito, sapat na siguro ang pagkas-Ira sa lugar na ito. Kailangan ko na siyang dalhin sa ibang lugar malayo sa lugar na ito. Sabi ng ating bida na may awa pa rin sa buhay ng mga tao, talagang gusto lang niyang wasakin ang lugar na ito, para hindi matuloy ang plano ng ama ni Shirts. Sa loob naman ng kastilyo, ang dalawang ito ay hindi na nakaalis sa kanilang kinaroroonan ngayon, takot na takot ang dalawang ito. Ano bang nangyayari rito? Tanong ng prinsesa. Sabi naman ni Lex Imos, sa ngayon kailangan na nating tumakas sa lugar na ito mahal na prinsesa. Sabi naman ng prinsesa, mawawasak na ito bago pa tayo makalabas, sa bintana na lang tayo lumabas. Wow! Sigaw ni Lex Imos, kasi may isang malaking bato ang babagsak sa kanila, na tuluyan na nang mawawasak ang lugar na ito. Dahil doon, agad na kumilos ang prinsesa, protection, tawag nito sa teknik na ginamit niya para protektahan silang dalawa sa malaking bato na babagsak. Ayun na nga, ligtas sila, kaya lang ang barrier na gawa ng prinsesa ay mawawasak na sa bigat at dami ng mga bumabagsak rito. Kaya lang bago pa tuluyang madali sila, may isang parang leon na nilalang ang umatake sa mga bato para alisin ang mabigat sa itaas nila arin. Pamilyar kay Lex Imos ang Abyssal Predator na ito, dahil ito ang teknik ni Gale, kaya alam niya na nasa paligid na si Sir Gale. Ayun na nga, hamarang ang Abyssal Predator sa itaas ng dalawang bata, para protektahan ang mga ito sa pabagsak pang mga bato, sabi ni Gale, sumakay kayo ng prinsesa sa Abyssal Predator. Naririto na nga ang one-hand knight na si Gale, wala nang oras para magpaliwanag pa, bilasan mo na lang, sabi nito kay Lex Imos. Yes sir, sagot ni Lex Imos. Kaya lang agad na may hinagis na sandata si Gale kay Lex Imos, na nag-utos, bata ikaw ang tumulong sa akin, paalisin mo na ang prinsesa rito. Utos niya na nagulat naman ang isang ito, kasi ang sandata ay aari ni Sir Gale, na wala nang magagamit pa si Gale. Dito naman ay may kung anong ibang sandata itong si Gale, at nagsabi, huwag mong minamaliit ang isang sword saint. Sabi nito, tanda na hindi basta-basta ang isang ito pagdating sa mga labanan. Nang makasakay na si Princess Arin, agad nang kumilos ang Abyssal Predator para umalis sa lugar na ito. Matapos noon, pinaghati-hati ni Glay at Lex Imos ang daraanan para mabigyan ng malinis na daraanan sila Princess Arin para makaalis ng ligtas sa lugar na ito. Wala nang ibang madaanan pa, mas delikado kung sa pinto sila lalabas, kaya rito sa bintanang ito ang pinakamabilis na paraan. Ayun na nga, mabuti na lamang ay nakalabas kaagad ang Abyssal Predator, ganun na rin sila Lex Imos at Sir Gale, na biglang nagkaroon ng matinding pagsabog sa kastilyo. Ang prinsesa naman habang bumubulusok pa ibaba, ang hawak nitong aklat ay biglang nagliwanag ng husto, kaya nagtataka ito sa kung anong nangyayari. At patuloy pang nagliliwanag ang aklat na ito, na para bang lumalabas ang kapangyarihan nito, na may kung sinong tumatawag sa lakas na nagmamula sa aklat. Sa kabilang banda ay nakikipaglaban na ng harapan si Sean sa Nephilim na si Uziel, pinaghiwa-hiwa niya ang katawan ng kalaban, narito naman sa likuran nila ay may nagliliwanag ng husto sa ilalim ng mga malalaking bato. At may isang parang kabaong ang lumitaw sa lugar na ito, umaangat pa itaas, kasabay ng kulay berde na kapangyarihan ang lumalabas sa paligid nito. Ang kabaong pala na ito ay ang bagay na nakita nila Princess Arin sa ruins, na may 4 na malaking pako na nagsasara rito, na patuloy na nagliliwanag ito. Halaka, dito ay natanggal na ang mga pako na ito,
na unti-unti nang bumubukas na ang pinto ng kabaong na ito ay may kakaibang madilim na aura ang lumalabas. Ayun na nga, isang halimaw ang lumitaw mula sa loob ng kabaong, isang hindi mawaring halimaw, na taglay ang aura na mula kay Lumendo. Dahil sa malakas na kapangyarihan at hindi kanais-nais na nilalang ang lumitaw, agad napahinto ang isang ito, at nagulat sa kanyang nakita. Sabi ni Uziel, hindi ko maintindihan ang nangyayari, bakit nararamdaman ko sa nilalang na iyon ang kapangyarihan ni Lumendo? Tanong nito, na si Sean ay nagulat sa sinabi ng Nephilim. Ang lumabas na isang halimaw ay may isang mata rin, parang isang mami na rin na akala mo ay may mga bulat eh. Sabi nito, ako rin ay alagad na naglilingkod kay Lumendo, bakit hindi mo ako nakilala at sinubukan tapakan? Galit na sabi ng halimaw na nilalang. Ang isang ito naman ay nagulat, ano? Ginagaya mo ang kapangyarihan ni Lumendo sa pamamagitan na pagsakripisyo ng mga kaluluwa ng mga tao? Mukhang may kung ano na naman ginawa si Hearthcrea, sabi nito. Dito ay nagalit ang isang ito, sabi niya, anong sabi mo, palagay mo isa akong peke. Ako ang tunay na anghel na naging isang immortal sa pagsasakripisyo ng hindi na mabilang na buhay ng mga tao, isarado mo yung bibig mo. Ikaw ay maswerte lang na pinanganak mula kay Lumendo, sabi nito. Kalapastanganan, sabi nito, na muli na namang sumugod itong si Aldous patungo naman sa pulang nilalang, na gusto na niyang burahin ito dahil sa kawalang hiyaan na pangbabasto sa kanya at kay Lumendo. Ayun na nga, sa pulang kalaban, tinamaan ito ng kaldag ni Aldous, sahod, na napatalsak na lang ang katawan ng Tollenges. Kaya lang nagulat ang isang ito sa nangyari, dahil hindi pala sapat ang kanyang naipong stock para patayin ang kalaban, dahil nagawa pa siyang atakihin ng kalaban gamit ang mga benda nitong kulay pula, na siyang pumapalibot na rito. Talagang makunat-kunat rin ang kalaban, at hindi na makawala ngayon si Uziel sa ginagawa ng kanyang kalaban. Karumal-dumal, ang lakas ng loob mo na banggitin ang pangalan ni Lumendo, gamit ng basurang bibig mo. Na iyan, mukha kang basura, sabi nito. Tumigil ka, papatayin kita at papatunayan kung sino ang tunay na lingkod ni Lumendo, sabi nito, na hindi na talaga lingkod ito ng liwanag, mga nilalang na mula sa liwanag pero ang katotohanan ay mga nilalang na isang kampa ng kasamaan. Naglaban na ang dalawang nilalang na parehas nagsasabi na sila ay lingkod ni Lumendo, na natatawa-tawa na lang si Sean sa nangyayari. Ang kalaban ni Uziel ay ang totoong anyo ni Frederick? Tanong ni Sean kay Caligorna. Nagulat si Caligorna, sabi nito, sandali lang, sinadya mo bang maglaban ang dalawang iyan, iyon ba ang totoong plano mo? Tanong ni Caligorna, sabi naman ni Sean, hindi naman ganun katumpak, pero parang ganun na rin, sagot nito. Sabi pa ni Sean, ang akala ko kasi, sa oras na ang kapangyarihan na nasa gitna ng tower ay mapakawalan na, mapapasama na silang muli kay Frederick. Dagdag pa ni Sean, kahit na siya ay tagasunod ni Lumendo, ang kanyang katawan ay tao pa rin, kaya hindi niya kakayanin ang kapangyarihan na papasok sa kanyang katawan. Sabi naman ni Caligorna, delikado yung plano mo paano na lang pag nagkampi ang dalawang iyan, sabi nito. Sabi ni Sean, ang mga totoong mula sa kay Lumendo ay baliw sa mga totoong mula kay Lumendo, wala silang ibang nakikita kundi masama ang taliwas sa kanila. Sila ay mga baliw na hinahatulan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng tunay at peke, at ang hindi nila katulad ay peke sa paningin nila. Sabi pa ni Sean, habang nanunood sa laban ng dalawa, makikita natin sa kanila na ang isa ay ginawa lang, at ang isa ay talagang pinanganak, kaya makikita natin kung sino ba sa kanila ang magtatagumpay na lingkod ni Lumendo. Dito ay natutuwa itong si Caligorna, tulad raw ng inaasahan niya sa kanyang tagasunod na si Sean, kasi nagawa nitong paglabanin ang dalawang kampa ni Lumendo, papupurihan kita pagbalik natin. Dito ay nagsimula ng kumilos si Sean, sabi nito, nakapagbigay na ako ng sapat na oras, may mga tao pa akong kailangang hanapin at iligtas, sabi nito. Sa kabilang banda naman, dito ay makikita natin na nililigtas ni Schurz ang kanyang ama. Hirap na hirap itong hawakan ng mahigpit ang kanyang ama sa mga sandaling ito. Sugatan ng makong na ito, at nagtataka siya kung bakit siya nililigtas ngayon ng anak niyang gusto niyang patayin. Mahigpit ang hawak ni Schurz sa bandang parte na ito, kaya lang may mga lamat na ang bato, at kaunti na lang rin ay bibitaw na ang kanyang kamay. Buong lakas na kumikapit ngayon itong si Schurz para hindi sila mahulog ng kanyang ama at maligtas pa niya ito. Anong nangyayari? Tanong ng ama, na sumigaw itong si Schurz, kumapit ka ng matibay ama,
Mahuhulog tayo, hindi pa tapos ang laban natin, sigaw nito. Kaya lang wala nang magawa pa si Shirts, tuluyan nang nabasag ang bato na hinahawakan nito ngayon, dahilan para mahulog silang dalawa. Magagawa pa kayang mailigtas ng ating bida ang kanyang mga kasama? At sino kaya magtatagumpay sa dalawang kampan ni Lom Endel sa mga sandaling ito? Abangan.